Ayan, mga kapatid, panoorin po natin ang Story of My Faith ni Sis Carolina Tabangay. Ito po, panoorin po natin ang napakagandang istorya niya po at talaga pong nakaka-inspired po. Ayan, pag-ibig, salamat po sa Diyos. Na bakit daw ako naglalakad? Kababaeng mong tao eh. Lumalakad ka na mag-isa. Mamaya, narip ka dyan. Sabi ko naman. Ang sabi ni Bradley kasi, sabi niya, ang lingkod ng Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Ang napag-utulan ng buong pansin ng lahat, yung mga bagay na panglupa, material. Yung primerong nakapakinig ako kay Bradley sa radyo, yung itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Dahil sa kahirapan ng buhay, nakaisip akong magpunta sa Puerto bago magtinda ng gulay. Pagkalako-lako ko ng gulay, mayroong nanonood, may nadaanan ako, mayroong nanonood kay Bradley sa TV. Ako naman, napahinto doon, nanonood na rin ako. Brad, mag-uwi ako ng norte. Sabi nila malayo raw yung lokal. Eh, sabi niya kung may magagawa ka, hindi gawin mo. Yun, pag-uwi ko dito sa norte, yun ang pagsimula ko na naglakad. Babautismo na ako, sinundo kami ni Berdilbe na babautismo na ako. Pagkatapos, pagdating ko ng coordinating, nag-awitan na kami tapos. Pangatlong awit sumabog na talaga ang luha ko tapos sabi ko, malaki talaga ang pagkukulang ko. Ito ang linalakad ko tuwing magdalo ng pagkakatipon. Umalis ako ng alas 7 ng umaga, pagdating ko ng alas 4 ng hapon sa lokal. Yung naglalakad na ako, marami akong naririnig sa mga tao na nagsasabi, umalis na ba si Soriano? Pinapabayan ko lang yun, hindi ko pinapansin sila. Sabi na naman, na bakit daw ako naglalakad? Kababaeng tao eh, lumalakad ka na mag-isa. Mamaya, narip ka dyan. Sabi ko naman, ang sabi ni Bradley kasi, sabi niya, ang lingkod ng Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Nung katagalan na, wala na rin. Ubos na rin siguro ang pangmutya nila sa akin. May pagkakataon na masama talagang pakiramdam ko. Tapos, ginalangnat ako. Ang sabi ko naman, sa loob-loob ko naman, Panginoon, parang hindi ko kayang lakarin sa araw ng bukas. Pagka gising ko ng mga alas 4 ng madaling araw, parang nararamdaman ko, lumalakas ako. Sabi ko, pinapagaling ako ng Diyos. Ang Diyos na rin ang migawa sa akin. In every beat of my heart, I have seen your ways and how you guided my path. Pag hindi ako makadalo, nalulungkot ako. Pero pag nakadalo na ako, masaya na akong umuwi. Tapos parang naririnig ko pa si Brad Eliot at si Brad Daniel dito pa sa tainga ko. Dala-dala ko pa, pauwi ang mga buses nila nagtuturo. Kaya masayang-masaya na ako. Salamat sa Diyos, sabi ko. Ang nagpapalakas sa akin, ang naririnig ko dito, hindi ko naririnig sa iba. Ang nagpapatibay sa akin, yung sinasabi ni Brad Eliot na magtibay tayo sa pananampalataya. Marami pa akong ibig sabihin, pero dito lang sa loob ko. Pag dating ko ng San Vicente, umaawit ng train, M36, napapaluwa ako doon, mga kapatid. Parang natutupad sa mga paglalakad. Naisip ko na parang doon talaga natutupad. Kaya hindi ko mapigilan talaga ang luha ko. Kaya dito ko talaga gusto sa Iglesia ng Diyos. I trust my faith upon you. Give me the story of my life. Ako po si Sis Carolina Tabangay at ito ang istorya ng aking pananampalataya.